Kasabay ng Yuletide season, mga kapuso, hindi dapat mawala sa ating isipan ang kahandaan, lalo na laban sa sunog. Dahil sa mga ganitong panahon, kalimitan ding naitatala ang mga insidente ng sunog, lalo na sa mga kabahayan. At para pag-usapan yan ngayong umaga, magkakasama natin si SFO3, Rovir Solar, ang Deputy Fire Marshal ng Dagupan City Fire Station. Good morning, Sir Rovir, and welcome to Mornings with Jamie Regional TV. Good morning, Sir CJ. At isang maganda, mapagpala at ligtas na umaga, mga kapuso. Alright, umpisahan na natin. Sa second half ng 2023, ngayong taon po yan, tumaas ng 40% ang insidente ng sunog sa buong bansa po, buong Pilipinas. Kumusta ang sitwasyon dito sa Dagupan? Dito naman po sa ating siyudad ng Dagupan, maintain pa rin po ang naganap na sunog. Compare last year at this year, parehas po na siyam ang ating structural fire. However, doon sa ating mga grass fire, last year mayroon tayong siyam na grass fire at this year ay mayroon naman po tayong 7 na grass fire. Okay, so hindi tumaas, hindi naman bumaba. Opo. Pinakamarami pa rin yung structural fire incident, sir. Yes, sir. Pinakamarami pa rin yung structural fire natin, siyam po. Okay, ano ang kadalasan na sanhi ng mga naitatala nating sunog dito sa lungsod ng Dagupan? Kadalasan po kasi ay nanggagaling yan sa electrical fire dahil nga sa misuse and abusive of existing electrical wiring installation by addition of one-ton loads. Alam nyo kasi sa mga kabahayan natin ay hindi maganda yung kanilang pag-maintain at ang ginagamit po nilang wire ay substandard dahil nga po siguro sa may kamahalan ng wires na ginagamit. Okay, pero ang BFP naman ay alam ko, regular naman na nagsasagawa ng fire safety inspection sa mga establishmento, sa mga kabahayan, nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay. Bakit may mga nangyayari pa rin ganitong insidente? Totoo po yan. Dahil nga po sa kanilang poor maintenance, hindi po kasi namin sakop na i-inspect yung mga single family dwelling units. Ang sakop lang po namin ay yung mga business establishment na nagkakanda kami ng regular fire safety inspection. However, nakikipag-ugnayan po kami sa barangay through the Oplan Ligtas na Pamayanan na kung saan ay pinaalalahanan natin yung mga kababayan natin na isaayos at kung mayroon silang additional load ay ang tatawagin po nila ay yung registered electrical practitioner. Okay, mula sa Oplan Ligtas Pamayanan, pupunta tayo ngayon sa Oplan Iwas Paputok. Holiday season ngayon. December 1 nung nag-start yung campaign natin, ano po yung dapat isaalang-alang ng publiko dito sa kampanya kontra paputok? Okay, so nag-start na po yung ating Oplan na paalala, iwas paputok. Nagkakandak po tayo ng public information na campaign through ugnayan sa barangay at itong quad media campaign. And then distribution of flyers and posting of advocacy tarpaulin, fire truck visibility and public address from December 1 to 20. Once a day na naka-live po tayo sa ating station Facebook account. And then from December 21 to 25, twice a day. And then balik tayo sa once a day pag December 26 to 30. At pag December 31 naman ay thrice a day po. Okay, meron ba tayong binabantayan ng mga paggawa ng paputok dito sa Dagupan City, sir? Sa ngayon ay wala po tayong Binabantayan? binigyan ng permit
para sa manufacturing of firecrackers and pyrotechnic materials. Okay. Firecracker Zone. Yung establishment ng Firecracker Zone. Kailan mag-start ito? Ang firecracker zone ay i-designate po yan ng ating local government unit na kung saan ay ating mahigpit na babantayan pag mag-umpisa na po yung kanilang pagtitinda ng mga firecrackers at pyrotechnic devices. Sir, nararanasan po natin, mabilisan lang to, nararanasan po natin yung El Nino phenomenon. Paano pinaghahandaan ng BFP yung epekto nito sa atin? So, nagkakandak din po tayo ng public address. Tapos, pinaalalahanan natin ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. At kung magkaroon man ng talagang malakihang sunog at problema natin yung supply ng tubig, ay pwede po tayong kumuha sa swimming pool at sa mga ilog. Ano ang dapat gawin ng publiko upang makaiwas sa sunog? So, ang dapat po nating gawin para makaiwas sa sunog, huwag po nating i-overload ang ating electrical circuit. At i-maintain po natin palagi yung ating electrical connection para makaiwas tayo sa sunog. Alright, maraming salamat Sir Rovir. Thank you for being here. Maraming salamat din po. Salamat po sa mga impormasyon. Si SFO3 Rovir Solar, ang Deputy Fire Marshal ng Dagupan City Fire Station.